Listeners, welcome to the show. Welcome po kayo. Ako po ang inyong Kuya Larry. Welcome para po sa isa na namang kasaysayan ng pag-ibig. Ating itatampok ngayon at bibigyang buhay ang isa na namang kwento ng nakaraan. Alaala ng lumipas tungkol sa tunay at sarili ninyong kwento ng pag-ibig na batid kong pupukaw at aantig sa inyong mga puso at damdamin. Padala po sa atin ito ng isang nagpakilala sa palayaw na Rogelio ng Novaliches. Ganito niya nais na simulan ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Larry, magandang araw po sa iyo at sa mga tagapakinig ng programa ninyong Ikaw, Ako at ang Awit. Ako po ay nagagala sa pagsusulat ko ng liham na ito dahil maibabahagi ko ang aking buhay pag-ibig sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rogelio, 61 years old. Ako po ay taga Tacloban City. Taga rito po ako talaga naninirahan, pero kasalukuyan kaming nagbabakasyon ngayon ng aking pinakamamahal sa Novaliches, Quezon City. 20 taong gulang ako noon nang nabighani ako sa isang napakagandang dalaga. Tinanong ko ang pangalan niya sa kapitbahay namin at napag-alaman kong taga-Butuan pala siya at nagbabakasyon lamang sa amin sa Tacloban. Gustong-gusto ko po talaga, Kuya Larry, na mapalapit sa kanya at sa kanyang pamilya dahil nais ko talaga siyang kilanin ng lubusan. Teresita po pala ang kanyang pangalan at siya ay bunso sa kanilang 3 magkakapatid na babae. Nalaman kong 2 taon pala ang agwat namin at sila pala ay nagbabakasyon tuwing buwan ng Abril dahil binibisita nila ang kanilang lola. Napapansin ko noon na siya ay parating bumibili sa tindahan ng aming kapitbahay na malapit sa amin. Kaya naman parati na rin akong tumatambay at bumibili doon kahit alam ko na mayroong mas malapit na tindahan sa amin. Abay, nais ko kasing masulyapan si Sita. Ewan ko ba, Kuya? Kinikilig ako kapag nakikita ko si Sita, na para bang nakukumpleto ang araw ko kapag nasisilayan ko siya. Siyempre po, nang inutusan ako ng nanay ko doon na bumili sa tindahan nang makita ko siya kasama ang 2 kaibigan ko. Kaya hayun na ang pagkakataon. Lumapit ako sa kanila para magtanong kunwari. Abay, sa totoo lang, Kuya, wala talaga akong maisip na itanong sa kanila kaya bigla ko na lamang silang niyayang pumunta sa bahay namin para kumain. Pumayag naman si Sita at isinama rin niya ang 2 pa niyang kapatid na babae. Pinagalitan nga ako noon ni nanay dahil hindi man lang ako nagpaalam na magdadala pala ako ng bisita sa bahay. Ipinagmalaki ko sa kanila na napakasarap gumawa ng buko salad si nanay at nais kong matikman din nila iyon. Sakto namang naghahanda na rin si nanay ng iba pang masasarap na pagkain pagdating namin sa bahay. Habang hinihintay kong matapos si nanay, ay umakyat muna ako sa puno ng niyog o puno ng buko para kumuha ng buko. Tuwang-tuwa ako nang pumayag si Sita na magpunta sa bahay. Sa maikling panahon na iyon, ay nasa amin siya at ang kanyang mga kapatid ay nabigyan ako ng pagkakataon na kilalanin siya. Masaya po ako na nakikita siyang tumatawa sa mga jokes ko. Masaya kaming nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Naibahagi nga niya rin sa akin kung papaano ang buhay nila sa Butuan at kung ano ang pinagkakaabalahan nila doon.
Hanggang sa napadalas na ang pagkikita at pag-uusap namin dalawa. Sumama na rin siya sa mga lakad naming magbabarkada. Dumating ang araw na kailangan na niyang bumalik ng butuan. Gumawa ako ng love letter para kay Sita. Doon ko inilahad ang damdamin ko para sa kanya. Iniabot ko iyon sa araw ng kanyang pag-alis. Laking gulat ko naman, kuya, nang may inabot ding liham sa akin si Sita. May nararamdaman din pala siya sa akin. Pero kailangan niya munang makapagtapos ng pag-aaral bago siya makipagnobyo. Istrikto daw po ang kanyang mga magulang. Naiintindihan ko po si Sita. Gusto ko rin namang matupad niya ang kanyang mga pangarap. Simula noon ay lagi ko nang inaabangan ang pagdating ng buwan ng Abril. Unang araw pa lang ng Abril ay pumupunta na ako sa tindahan ng aming kapitbahay. Sa pagbabaka sakaling dumating na si Sita. Minsan naman kinakausap ko ang aking dalawang kaibigan na pinsan din ni Sita at nakikibalita ako tungkol sa kanya. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, hindi na sila nakapagbakasyon sa lugar namin sa Tacloban. Labis ako nagtataka. Nagtataka ako at nalulungkot dahil 2 bakasyon ko nang hindi nakikita si Sita. Tinanong ko sa pinsan niya kung bakit. Hanggang sa napagdesisyonan ko na puntahan si Sita sa Butuan. Kasama ko ang pinsan niya noon nang magtungo kami sa lugar ni Sita sa Butuan City. Gabi na nang nadatnan namin ang daming mga sasakyan na nakaparki sa bahay nila. Hindi na rin ako nagtaka kung may iba bang mabighani kay Sita dahil sa totoo lang ay napakaganda naman talaga niya. Napagpasyahan kong hindi na muna tumuloy sa kanila at ipagpabukas na lang ang pagdalaw ko kay Sita. Umaga na nang pumunta kami sa bahay nila Sita. Tuwang-tuwa ako nang makita ko siyang nakangiti sa akin pero humarang bigla sa pintuan ng nanay niya. At tinanong ako kung ano ang kailangan ko. Bago ko nakausap si Sita, ay kinausap muna ako ng kanyang mga magulang. Sinabihan ako kung ano ang maipagmamalaki ko. Dahil wala naman daw akong kotse, wala naman akong bahay at hindi pa raw ako tapos sa aking pag-aaral. Ano daw ang ipapakain ko kay Sita sakaling kami ang magkatuluyan? Mas mabuti na lamang daw na umuwi na ako sa amin. Dahil wala daw po akong mapapala sa pagpunta ko doon. Dahil ikakasal na rin si Sita sa isang mayamang lalaki pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Gusto ko sanang magpaliwanag sa mga magulang niya. Kaya lang hindi na ako nabigyan ng pagkakataon pa. Pinaalis na ako at pinagalitan nila ang pinsan ni Sita sa pagdala sa akin sa kanilang lugar. Pero hindi po ako umalis sa Butuan City, kuya. Hanggat hindi ko nakakausap si Sita, kinapalan ko na rin ang mukha at nakiusap sa kapatid niya na kung pupwede ay makita siya at makausap. Mabuti na lang at pumayag ito pero 5 minuto lamang daw ang ibinigay niya sa amin dahil baka raw maabutan kami ng kanilang mga magulang. Tinanong ko agad si Sita kung gusto ba niya akong makasama habang buhay at sumagot naman siya ng oo. Kuya Larry, kaya nagdesisyon akong isama siya papauwi. Madaling-madali kami noon sa pag-iimpake ng gamit namin. Nagdarasal na sana hindi kami abutan ng nanay at tatay niya. Pero sa kasamaang palad, nabisto kami ng nanay ni Sita. Sinampar si Sita ng nanay niya at pinigilang umalis. So hindi natuloy
Hindi natuloy ang pagtatana namin at sa halip, nagpaabot na lang si Sita ng mensahe para sa akin. Huwag daw ako mag-alala, kuya. Dahil gagawa siya ng paraan para makatakas at makapunta sa amin sa Tacloban. Mahigit 3 taon akong naghintay kay Sita, kuya. Para ako na pinagbagsakan ng langit at lupa. Nababalitaan kong ikinasal na pala siya sa iba. Isang engineer at mayaman na lalaki ang napangasawa ni Sita. Well, mga kaibigan, ating ipagpatuloy ang naudlot na kasaysayan ng pag-ibig nitong si Rogelio ng Novaliches. Ating muling tunghayan, ating niyong pakinggan sa kabuuan. Kuya Larry, bagaman sinabi sa akin ng kanyang nanay na nakatakda ng ikasal itong si Sita sa isang engineer na mayaman. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Talagang bala kong ipaglaban ang aking pagmamahal kay Sita. Pero sa una lang, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko noon. Sobrang sakit po. Unti-unting gumuho ang mundo ko at ang pangarap ko para sa amin ni Sita. Ganun pala kasakit ang umibig. Nabanggit ko nga sa sarili ko, hihintayin ko si Sita hanggang sa may hininga pa ako. Nang nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral, ipinamana sa akin ang lupain at mga negosyo ng mga magulang ko. Gusto nila na paunlarin ko ito para na rin sa magiging pamilya ko. Lumipas po ang 2 taon, 27 taon na ako nang pinakasalan ko ang aking kaibigan na si Cecil. Si Cecil po ay pinsan ni Sita. Abay, matagal na palang may gusto sa akin si Cecil. Hindi lamang daw niya sinasabi sa akin dahil alam niyang may pagtingin ako sa kanyang pinsang si Sita. Magkaklase kami ni Cecil simula noong high school pa kami hanggang sa kolehiyo. Pareho rin po kami ng kursong kinuha. Naging masaya po ulit ang buhay ko simula nang dumating si Cecil. Sadyang napakasaya ko, kuya, nang mabiyayaan kami ng 2 magagandang anak. Pero sa kasamaang palad po ay namatay ang aking asawa. Simula nang ipinanganak niya ang aming bunso. Ang daming pagsubok po na pinagdaanan ko noon. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang alagaan ang mga anak namin. Nawala ang aking mahal na asawa. Pero laking pasalamat ko sa Poong May Kapal. Dahil hindi niya kami pinabayaan. Mahal na mahal ko po ang aking asawa. Dahil napakamaalaga niya sa amin. Matuling lumipas ang panahon. Makalipas ang 31 taon nang biglang nagbakasyon sa Tacloban si Sita. Nasa Maynila ako ng mga panahong iyon nang tinawagan ako ng aking bayaw na pinsan din ni Sita. At sinabing nais daw akong makausap ni Sita. Patuloy ako umuwi sa Tacloban noong 2015 para muli kong makita siya. At nung sa wakas ay magkita na kami makalipas ang napakahabang panahon. Kuya, hindi na namin napigilan pang yakapin ng isa't isa. Nag-iyakan kaming 2. Humingi siya ng pasensya sa akin dahil ilang taon pa ang nakalipas bago niya natupad ang kanyang binitawang pangako sa akin noon. Niyaya akong magpakasal ni Sita, kuya. At ang sabi, pumanaw na rin ang kanyang asawa. Kaya wala nang hadlang pa sa aming pagsasama. Alam na rin pong meron na akong 2 anak at kasal po ako sa yumaong niyang pinsan
na si Cecil, ay kwento po sa akin ni Sita ang hirap na dinanas niya sa piling ng lalaking hindi naman niya tunay na mahal. Nalaman ko rin ang dahilan. Nag-ibang bansa raw po sila upang hindi na raw kami magkitang muli. Walang araw o oras na hindi ako iniisip ni Sita. Ang sabi niya. At wala raw siyang magawa noon kundi ang umiyak ng umiyak nang malaman niyang nagpakasal na ako sa pinsan niya. Sa ngayon ay hindi na rin kami nagpakasal ni Sita, pero masayang-masaya kaming nagsasama. Kuya, tanggap po siya ng aking mga anak. Laking tuwa nga po nila dahil nagkaroon sila ng pangalawang ina. At masaya na rin sila para sa akin. 61 taong gulang na po ako ngayon, habang si Sita naman ay 59 anyos na. Natutuwa po ako, kuya, dahil sa daming mga pagsubok na dumaan sa amin, pinapagtagpo pa rin ng landas kaming dalawa. Maraming salamat po sa pagpasa mo sa aking liham, kuya, and more power sa inyong palatuntunan sa radyo. At naway marami pa kayong mapasaya. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Rogelio ng Tacloban. Okay po ba sa inyo ang kwentong aming inihatid sa inyo? Ayan, aking inilahad sa lahat ng ating mga taga-subaybay ang isa na namang makulay na kasaysayan ng pag-ibig, at sana po ay naibigan ninyong lahat. Ang bawat isa ay maaaring may naiibang kwento ng nakaraan, kwento ng pag-ibig. Sino man sa atin, tiyak ko na may espesyal ding kwento ng nakaraan tungkol sa inyong pag-ibig at pagmamahalan. Halika po kayo at kayo ay malugod naming inanyayahan. Ibahagi sa palatuntunan ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento, natatanging kasaysayan na kailanman ay hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong puso at damdamin dahil nakaukit na ito sa inyong puso at damdamin. At sana po ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang kwento na hatid ng palatuntunan ito. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.